The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus went into the region of Caesarea Philippi, and he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Christ. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yesterday in my Mass, we discuss and talk about the consequences of our choices. Good choices have good consequences. Bad choices has its bad consequences. Sometimes immediate, sometimes long-term. Regardless, everything has a consequence. That's a natural law. Every action has a corresponding reaction. And why did God allow these things to happen? For one simple reason. God cannot intervene in your freedom of choice. Hindi pwedeng pakialaman ng Diyos ang iyong kalayaan na mamili. So, kung mali ang iyong pinili, malaya ka. Hahayaan ng Diyos. At hahayaan ng Diyos na maranasan mo ang katumbas, sabi nga, na pagpapala o pagdurusa dala ng iyong pagpili. Para saan? Para mayroon kang natututunan. Di po ba, anak? Mayroon kang natututunan. Kaya ang mga magulang, tinuturuan ng mga anak na mamili. Hindi basta pinipigilan, wag yan, wag yan. Ano pa? Wag yan. Yung aming kauna-unahang pamangkin. Alam mo, pag mayroon kang kaunahang pamangkin, yan ang unang apo, yan talagang paborito ng nanay at tatay mo. Di po ba, no? Walang maling ginagawa yan. Paborito eh. Ha? So, konsentidor ang lolo at lola. Ano po? Ay itong aming pamangkin, nilalapit yung daliri sa saksakan. Hindi naman talaga kayo makukuryente pag nilalapit, di ba? Wala naman. Ay di, pag nilalapit niyang ganyan, naku, nagsisigawan. Sumisigaw ang lola. Ay, tuwan-tuwa siya. Sa kalokohan niya na kaya niyang itigil ang kwentuhan sa sala dahil lang doon sa paglapit ng kanyang Ako, nakita ko, sabi ko, hayaan niyo. Hindi naman makukuryente yan. Hindi naman makukuryente yan. You know? Ay, hindi ko man napansin, may hawak na paper clip. 'Di ka naman napansin, ano po.
Ay di sabi ko, hayaan nyo sabi. Ay di sinundot niya ng paperclip na kuryente. Ano po? Na kuryente. Di sigaw yung aming pamangkin. Ano po? Buong bayan galit sa akin. Ano po? Parang ako bang may kasalanan? Sabi ko, bakit ako bang may kasalanan? Sabi, hinayaan mo kasi. Ano po? Pero pagkatapos nun, hindi na inulit. Di ba? Tuwing nakakakita ng plug, nasaksakan yung pamangkin namin, walang sinabi kundi bad. O, di ba? May natutunan, di po ba? Ano? Ganon talaga. Minsan, pag sinabing slippery, doon pa rin dumadaan ng tao. Hayaan nyo para madulas, di po ba? Ano? Pag nadulas yan, matututo yan, di po ba? Ano? Kasi tayo, ano ibig ko sabihin? Pag sinabing wet paint, hihipuin talaga eh. Ano po? Hayaan nyo. Ano po? Hot surface, hipuin talaga. Di po ba? Ano? Pag sinabing, huwag umupo dito, madumi, upo talaga. Ano po? Makulit tayo eh. Ha? Bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na, di po ba? Ano? Matanda ka na. Kaya nga nung minsan, sabi, Father, pag expired ba ang lason, nakakalason pa ba? Ano sagot? Hindi nyo alam, no? Ang sagot doon, subukan mo. Subukan mo, di malalaman natin, di ba ba? Ah, sabi nila, paano yan, Father, kung malason? At least nalaman natin, di ba ba? Ha? Mga minamahal na mga kapatid, all actions have its corresponding reactions. Di ba? Ang ating kalusugan ay produkto ng ating kinakain. Ang ating kalusugan ay produkto ng ating kinakain. Alam ka naman yung kinain niya makapekto sa akin, di ba ba? Ano? Hindi naman maganda yon. Na siya ang kumakain ako ang tumataba, di ba ba? Ano? Hindi naman maganda yon. Whatever, who you are today, as many times I've said this, is a product of your choices. Now, we move forward. Is it not unfair that Peter made a choice because the Heavenly Father revealed it to him? Bakit yun? Nakialam ang Diyos sa pag-iisip ni Pedro at hindi pinakailaman ng Diyos yung mga taong nagkakamali ang desisyon. Di po ba, ano? Ang tawag po dyan sa theology ay infused knowledge. Peter has an infused knowledge. It is something that was given to him through the Spirit. Why it was not given to everyone? As Saint Thomas of Aquinas have said many times, grace builds in nature. Nagkaroon ng biyaya si Pedro dahil ang kanyang pagkatao ay ginagawa mga bagay na kung saan ang biyaya ng Diyos ay pwedeng kumilos sa kanya. Sa madalit sabi, the knowledge that was given to him is a product of his own lifestyle. Sino ba sa mga apostoles ang nakapaglakad sa ibabaw ng tubig? Wala. Si Pedro lang. Bakit si Pedro lang? Si Pedro lang ang kumilala sa Diyos. If it is you, Lord, make me walk on the water. Only Peter. Only Peter have said in the transfiguration, allow us to build 3 tents. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Siya lang yun. Kanino sumakay ng bangka si Jesus na hindi nagreklamo? Kay Pedro lang. Kay Pedro lang. Nagpaalam ba si Jesus? Hindi. Perhaps there was a gesture from Peter that made Jesus use his boat to preach, and after that, it takes 2 boats to carry all the fishes that was caught. Sa madalit sabi,
Ang sagot ni Pedro ay dala ng kanyang karanasan sa Diyos. Bakit hindi ganong kalalim ang ating karanasan sa Diyos? Sapagkat hindi tayo bukas sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo nagdadasal tulad ng pagdarasal ng maraming santo. Mga minamahal na mga kapatid, ito ay produkto ng relasyon sa Diyos. Madalas ko po yan sinasabi. Kung gusto nyo ng milagro, laliman ninyo ang inyong pananampalataya. Laliman ninyo. Di po ba? Yun lang yun. Kung gusto nyo na magkaroon ng milagro sa buhay, laliman nyo. Paano palalalimin? Magdasal. Matutong magdasal. At yun po ang palagi kong sinasabi. Magdasal. Hindi lang yung nagmememorya ka ng dasal. Because knowing how to pray is a skill. But knowing what to pray is wisdom. Many of us know how to recite the prayer, but not all of us pray for the right thing. Pray for the right thing. Kaya nga, minsan, kamakailan pinagdiwang natin ang piyesta ni Pope Pius X. Siya ay may cancer. Nagka-cancer siya. Ano po? Ano po ang kanyang panalangin? Lord, grant me the courage to embrace my suffering. At ano sabi ko? Nung una sabi ko, kakaibang panalangin. Bakit hindi niya sinabi, grant me the strength to embrace my suffering? And later on, I realized, not all those who are strong are courageous. And sometimes, the courageous are the weak. Hindi lahat na matatatag ang kalooban, yung malalakas. Minsan, yung mahihina, matatatag ang kalooban. At sila ang lumalaki ang pananampalataya. Sila. Mga minamahal na mga kapatid, ang paanyaya sa araw na ito ay ano? Hingin mo sa Diyos ang biyaya na magkaroon ka ng malalim na karanasan sa Diyos. Na malalim na karanasan sa Diyos. Ang problema nun, susubukan. Susubukan. At huwag kang uungol na pag dumating ang problema. Kasi lumalalim ang karanasan kapag lumalalim ang problema. Di po ba, ano? Paano ba masusubukan ang tiwala kung palaging masaya? Masusubukan mo ang tiwala kapag merong problema. Mga minamahal ng mga kapatid, the grace of today's celebration, is to allow the Lord to work in our lives. Bigyan mo ng kalayaan ang Diyos na kumilos sa iyong buhay kung gusto mo siyang makilala. Kung gusto mo siyang makilala. Marunong tayong magsimba, pero marami sa atin hindi kilala ang Diyos. Many of us go to Mass but fail to recognize Christ as He worked in our lives. Sino lang ang gumagaling sa karamdaman? Hello? Sino lang ang gumagaling sa karamdaman? Gising ba kayo? Sino? Di tayo matatapos ang misa kung antayin ko ang sagot na. Kasi wala naman talagang sasagot. Takot eh. Sinong gagaling sa karamdaman? Yung may sakit. Yung may sakit.
Kung wala kang sakit, anong pagagalingin sa iyo? Sayad ang pagagalingin sa iyo. Di ba? Kung wala kang sakit, walang pagagalingin sa iyo. Di po ba? Pero sino sa inyo ang willing magkasakit para gumaling? Ay, ang hirap, no? Di ba? Gusto mo ng karanasan sa Diyos, pero ayaw mo maghirap, hindi darating ang karanasan. Hindi darating ang karanasan. My dear friends, as the saints would always say, God afflicts the comfortable, but He comforts the afflicted. Sadyang ganun ang kwento ng buhay mananampalataya. Prayer are just words without experience. But no relationship will develop without prayer. Amen. Dalawang kwento to make you understand the context. First, there are people who come expressing their gratitude for passing the board exam. And sometimes I ask them, how was the experience? Sabi, naalala ko lahat, Father, ang pinag-aralan ko. Ano pa? Naalala ko lahat, Father, ang pinag-aralan ko. And bluntly, I would say, paano kung hindi ka nag-aral? Anong maalala mo? Di po ba? Wala ka maalala. Hindi ka nag-aral eh. Di po ba, ano? Sa madalit sabi, yung biyaya, may kaakibat na pagsusumikap. Pangalawang kwento. Lumabas yung blood test ko kanina. Ano po? Ang una ko tinitingnan cholesterol. Kasi yan ang requirement ng doktor. Dapat yung blood cholesterol below 50. Below 50. Ano po? Ang baba ng requirement. Ano po? Sa inyo, 120. Ako, below 50. So, hinahanap ko. Kanina lumabas, 40. 40. Ano po? 40. Sabi nung isa, wow, buti ka pa. Di ba na? Produkto yan ng disiplina, hindi lang panalangin. Ako po ninyo. Hindi pwedeng kakainin nyo lahat at umaasa kayo ang blood test ninyo maayos. Di pa ba na? Maraming nagpapa-blood test, magpapadasal, Father, sana maayos. Tahimik lang ako. Kasi may mga panalangin na walang bisa. Kasi kinain mo lahat ng bawal. Di pa ba na? The answer of prayer is a product of prayer and experience. Do not forget that. Hindi pwedeng puro dasal. Hindi pwedeng puro dasal. Kailangang merong pagsusumikap. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go now in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. By the way, before we sing the final song, those who are just visiting Greenbelt, every 23rd of the month, we expose the first-class relic of Padre Pio Petrolcina. Ano po? Ano po yung first-class relic? Yan po ay mula sa dugo ni Padre Pio na pumatak sa linen, sa altar linen habang nagmimisa. Ano po? Every 23rd. Yung po mga bumibisita, yung mga taga dito, alam na nila yan. Ano po? So, meron po tayong first class relic ni Padre Pio. Again, thank you. God bless.